Hi guys, welcome in this channel. This reading is for collective. So energy of collectives around this time. I decided long ago never to walk in anyone's shadow. If I fail, if I succeed. Wow, ang ganda ng energy ng collective. So, nagse-celebrate kayo kasi hindi na clouded ang inyong judgment, hindi na kayo stuck o nakarecover na kayo from being stuck and na-attract nyo na yung opportunities, no money, you're ready for a committed relationship or yun naman na-attract nyo, no? And, ready for a huge offer, and then hindi na kayo in a hermit mode, hindi na kayo aloof, hindi na kayo nag-isolate, hindi nyo na in-isolate yung sarili ninyo, hindi na din kayo nadi-destroy, and then you're starting a new beginning na. At wala nang mga nanghahatol o namamarusa sa inyo, no? And you're starting a new beginning na wala nang mamarusa ng mga mangkukulam, mambabarang. Yan ang mga namamarusa dito sa mundo, di ba? Mangkukulam, mambabarang, mga alagad ni Satanas. Kaya tingin nila may karapatan daw sila mamarusa. Walang binigay ang God na command sa kanila, mamarusa sila. Instead, ang command ng God, ang utos ng God sa Exodus 20:18, patayin ang mga mangkukulam at mambabarang, di ba? Kasi hindi yan sila sa Diyos. Sila ay anak ni Satanas. Klarong-klaro yan. The world in reverse. So you're starting a new chapter in your life, a new beginning. Klaro na yung judgment mo. Klaro na yung judgment ninyo kasi collectives to eh. Klaro na yung isipan ninyo, ganun. And wala na nagka-clouded sa isipan ninyo. At masiyahin na kayo. At active na and lively and nagsisucceed na yan, positive. At hindi na kayo heartbroken, hindi na kayo nasasaktan, or hindi na kayo natake sa puso, sa mga natake sa puso dyan, at hindi na kayo natatamaan ng mga arrows, mga attacks, baka mga spells nila. And then, tingnan nyo, hindi na din nakapang-atake o hindi na nakapang-challenge itong mga alagad ng kadiliman, ng mga witches o mga kaaway na sa kadiliman ba? Mga kaaway na mga yan, sa side ng evil forces, sa side ng devil, mga alagad ng dilim. Hindi na sila makapang-challenge, hindi na sila makapag-compete, no? Kasi kahit hindi ka naman makipag-compete sa mga yan, gusto na makipag-compete kasi puno sila ng insecurities, no? Kulang sa confidence, ganun yung mga totoong kulang sa confidence at puno ng insecurities. Gusto na makipag-compete sa iba ba, no? Gusto nila yung man-challenge sa iba. Alam mo yung mga fool, hangal, ganun yung mga yan, no? Walang sinabi ang God na unawain yan o intindihin. Ang sabi ng God, patayin, sa Exodus 20:18 yan, patayin ang mga witches, wizards, warlocks, evil magicians. So yung mga mangkukulam, mambabarang na yan. Yan ang command ng God kasi nga, demonyo na yan sila. Alagad ng Diablo yan. Manabintat, nagsanla ng kaluluwa nila yan sa Diablo, kaya ganyan sila, no? Yan. Yung mga kasalanan lang na hindi demonic, hindi kulang barang, pag magbago ka niyan, para pag agad, nagbago ka agad, ay masasave ka pa niyan. Pero yung nagbinta ka, sanla ka ng kaluluwa mo, hindi ka na masave niyan. Bininta mo na yun, sinanla mo kaluluwa mo di ba? Hierophant. At yung ginagawa nila, nagkikiri sila ng mission galing sa devil. Mga servant sila ng Satanas, kaya pinapapatay sila ng God. Mga nagkasik ng lagim dito sa mundo. Ay mga
literal at totoo na servants ng Diablo. Literal, pag even mag-pretend yan sa Diyos, to sila sa Diyos. Para bang false prophet. Anong signs ng false prophet? Yung mga false prophet na yan, they say only what people wants to hear. Kaya ang daming tao gustong-gusto yung kanilang mga teachings kasi they only say what people wants to hear nga eh. Hindi sila yung nangungoreksyon, hindi nabibigay ng warning yung mga yan, hindi sila nangungoreksyon. Instead, kinukonsinti nila, tinotolerate nila yung mga makasalanan, ayaw nilang baguhin o hindi sila yung na yung baguhin nila yung kapwa nila na o kaya ay magbago, no? Yung para magbago yung mga makasalanan, hindi sila ganoon. Kinukonsinti nila na sabi nila walang perfect ganito ganyan. Hindi nila kinu-question yun. Yung mga makasalanan, hindi nila kinukorreksyonan. Basta ganun yung mga false prophet. Nasa Google, search nyo ano yung false prophet. Malaga sa na pera. Maka-earn sila ng pera. Pira-pira, ganon. Pero hindi isa naninira. Sabi ko lang, sinerch ko kasi yan kanina. Ano yung ibig sabihin ng false prophet para mas malinaw yung pagkaintindi ko. So, yun ang false prophet. Number one sign, they say only what people wants to hear. Basta ganun ang false prophet. Nasa, sa Bible yan. Because they wear in sheep's clothing. Ganon yun. Hindi yan sila kagaya ng mga tunay na prophet na nagbibigay ng warning, kagaya kay prophet Jan. Na nagbibigay ng warning, nagsasabi ng katotohanan from God, at masakit talaga ang katotohanan from God. Kagaya ng itapon sa impyerno ang mga, di ba? Kagaya ng mga witches, wizards, warlocks na yan. Kagaya yung mga reksyon, yan ang mga tunay na prophet ng reksyon, nagbibigay ng warning, in-encourage yung mga tao magbago. Yan ang mga prophet. Pero ako guys, hindi ako prophet. Hindi na importante kung yung basta yun ang sinasabi ko. Kung ano yung totoo. At yun ang mga alam ko eh. Hierophant. That's why merong i-clarify ko muna to. Pwede communication sa inyo ng person mo. Because this is number 5 is communication. Or more clarification with the Hierophant here. Or marriage to. Pwede din. Magtagumpay na to na. Kita nyo to. Baka ito yung mangyari sa inyo yung person mo. So, maganda magpagawid ako ng gamit yung clear audience ability para mas klaro eh. What's with the Hierophant here? Marriage. Marriage daw, magtagumpay na itong yung makasal kayo sa inyong person na kumbaga itinalaga talaga para sa inyo. Mga ganun. Hierophant. Or pwede din na yung marriage. Marriage eh. Yung hindi na kayo maging defensive, hindi na kayo maging guarded sa isa't isa, hindi na kayo ma-intimidate, hindi na kayo matakot ba na mag-take na action sa isa't isa kasi may nanakot yan. Yung mga alagad ng dilim, mga witches, tuwa naman sila, no? Yung tawa nila ay hanggang ngayon lang yan, habang buhay sila. Ang tanong, si Mima Alicia ba? Witch ba yun?
Alam ko witch yun eh. Kawawa naman yung tao, no? Patay na, wag na. Panood ko kasi. Okay. Four of Cups in reverse. And makarecover na kayo sa sadness. Sa sadness. At sa yung namuhay ka ng uncontented. Kasi mamuhay na kayo ng contented eh. Mamuhay na kayo ng contented. Okay? Mamuhay na kayo ng kontento na kayo sa buhay. Kasi makarecover na kayo sa yung makaalis na kayo sa buhay na yung hindi kayo contented. Ganyan, no? Kasi parang hindi ka maging contented nito na makasama mo na at magkapalagayang loob kayo ng iyong twin flame or person na meron kayong soul connection, spiritual connection, or yung person na magaan ang loob mo talaga sa kanya, magaan ang loob ninyo sa isa't isa, hindi lang ikaw. Yung person na tunay na may spiritual connection kayo, no? Hindi dahil sa gayuma, okay? Hindi dahil sa gayuma o mga witchcraft, kundi yun talaga yung tunay na meron kayong spiritual connection. Kasi madami nadadaya sa gayuma, mga potion, akala nila yun na yun dahil sa gayuma, pero hindi pala. Darating yan, yung taong mayroon talaga yung spiritual connection na, boy, yan ay talaga meant para sa inyo eh. Yan. The devil. O, diba? Ito ang ginawa sa inyo ng devil. Oh. Tinim kayo, sinungulan. Sinungulan yung person mo ng parang tinemptang pera, ikaw naman pagkain. Or kaya yung person mo tinemptang pera, anong pagkain, ikaw naman pera, mga ganun. O kahit there's temptations, no? Mga ganun ang ginawa sa inyo. O minanipulate kayo, kinontrol ng mga nasa kadiliman, ng mga witches, wizards, warlocks, o ng devil, kung nagsumo sila ng devil. Pero yan ay mga challenges na yan. That's why God allows you. No? Mga times na yun. Pero magkakaroon ng stability sa inyo. You will feel secured sa inyong magiging tahanan ng inyong person na yan. Also the Eight of Swords and the Wheel of Fortune in reverse and Page of Cups here. Merong inspired dito eh. Actually, inspired siya na. Pero hindi naman siya nakadestined. So yung restricted siya. Baka manipulated to. Na-control, na-manipulate. Itong isa na inspired na mag-reach out sa'yo. Pero hindi magkaroon ng yung beginning sa inyo nito. Pero magtitake siya ng action, no? Itong hindi kanyan hindi kanyan manakaw, hindi kanyan maagaw, hindi niya maagaw yung person mo kung person mo ang gusto niya agawin, nakawin. O kung sa person mo man willing to na mag-reach out, no? Hindi niya ma-manipulate, hindi niya ma-control. Hindi mangyayari yung gusto niya. Hindi ma-turn into reality yung nais niya, yung kahilingan niya, yung minamanifest niya, hindi yan mangyayari. So, magja-juggling to, hindi siya maging active or hindi siya maging positive sa na gawin yung yung mga umpisa niyang gagawin. O hindi tatalab yung kanyang mga gagawin, ng mga deceit. Manipulated kasi to eh. Na under sa manipulation siguro ng devil yan. Hindi kagana yung kanyang mga ginagawa o hindi matutuloy yung mga gagawin niya or
mahinto na yung mga matagal niya nang ginagawa na nag-effort yun eh. Sa matagal na long term mga ginagawa niyang manipulation, pang-control. Wala na din siya ng strength, inner strength. Mayroong person dito na talagang para sa inyo. No? So, ayan. Eto na lamang, meron talagang person na. Kumbaga, hindi isang person na sa collective. May person kayong para sa inyo, isa-isa. Hindi na mag-agawan sa isa. Okay? So, ayan. Ito na lamang. Ito na po lamang. No? Para sa collectives.